pag-usapan natin ang parricide. Ayan, attorney, define po muna natin ang parricide. Ang parricide po ba ang pagpapatay ng isang ascendant at descendant lamang ng isang pamilya? Parricide, tama ka, Grace. Pagpapatay yun. Pagpapatay ng legal na asawa, ng anak, whether legitimate or illegitimate. Ang ascendant, ninuno mo. Ang descendant, mga kaapu-apuhan mo. Yan ang parricide. Basta't kadugo mo doon sa limitadong mga taong yan, ang tawag dyan, parricide. So, ang importanteng termino dito, attorney, yung kadugo mo. Oo, kadugo mo. Pero napakalimitado, di ba? Legal na asawa, ascendant, mga ninuno, descendant, mga kaapu-apuhan mo, at saka anak, whether legitimate or illegitimate. So, hindi magiging parricide kung napatay mo ang isang live-in partner dahil hindi mo naman siya talaga asawa legally. Oo, tama yon. Either homicide yon o murder. Yan ang mangyayari sa kanya. Paano po kung magkakapatid ang may pangyayaring pagpatay? Well, kadungo nga, pero hindi parricide yan. Sapagkat alam mo, basta ang pinag-uusapan natin ang criminal law, kung ano lang ang nakasaad sa batas, yung nababasa mo, doon lang limitado o yun lang ang sakop ng batas na iyan. Kaya hindi mo pwedeng palawakan pa. So, vertical, hindi horizontal. So, ascendant, tsaka descendant, pero hindi yung kapatid. That's correct, Attorney Grace. Oo, tama. Yung collateral relatives na sinasabi, yung auntie, uncle, brother, sister, cousin, homicide na yan or murder, depending on the circumstances. Ano po ba ang parusa sa parricide at paano po ito naiiba sa kasong murder? Oo. Alam mo, ang parricide, ang parusa rin dyan, reclusion temporal in its maximum period, even, ibig sabihin, 20 years. O kaya, reclusion perpetua kung napakatindi, yung 30 years or 40 years at the most. Ang murder, una, yun nga, hindi mo kaano-ano, hindi nakalista doon sa mga nasabi kong iyon, nakapatay ka ng tao. At ang pagpapatay mo, ginamit mo ang iyong superior strength, halimbawa, o kaya treachery, o kaya merong binayaran ka at pinatay mo isang tao. O during a conflagration, may earthquake, may bagyo, sinamantala mo yung sitwasyon na yon, pinatay mo yan. At yung premeditation, talagang in-strategize mo, talagang pinag-aralan mo ang pasikot-sikot para lang mapatay ang tao, nagiging murder. Ngayon, bukod doon, homicide na. Ayan, yung homicide naman, yung let's say, kamukha yung mga traffic rage. Yes. Sa init ng ulo mo, nakabunot ka ng barel. Sa init ng ulo mo, akala mo, hindi mo makakalabit yung barel. Nakalabit mo, namatay tuloy yung tao. Nakapatay ka. So, homicide. So wala namang intensyon sa init ng ulo. So, di ba meron pa ba yung, yung temporary insanity? Kasali po ba yun doon? Alam mo sa ating batas, sa ating criminal law, kamukha niyan, itong ating nireport, di ba? Itong ating nireport, nagdroga si Mrs. Ito ba ay papasok sa insanity para nga ma-excuse siya? Ma-excuse siya sa parusa. Ang sagot dyan, hindi. Kasi ang insanity natin sa criminal law, ito yung lumang insanity noong 1934. Yung nung araw, wala pang pagsusuri na may temporary insanity pala. Ito yung talagang tililing, yung luko-luko, yung akala mo itong salamin ko, candy, kinain. Yun ang insanity na ating tinatanggap sa criminal law. Pero yung mga temporary insanity, yung parang nag-blackout ka momentarily, o kaya nadroga ka, so akala mo ang anak mo demonyo. Di kasama yon, kulong yan. Kulong talaga yan. Mas mabigat po ba ang parusa ng parricide kaysa sa murder? Halos pareho na rin. Reclusion perpetua. Pero alam mo, isa sa parricide, ang pagpatay sa legal wife. Di ba? Isang parricide ay ang pagpatay sa legal wife. Pero alam mo, kung nakita, legal wife or legal spouse o legal husband, kung nakita mo ang iyong asawa na nakikipagtalik in the act sa isang tao, at nagkataon may baril kang hawak. At nagkataon may baril ka at sa galit mo na patay mo yung kalokdida nun o yung asawa mo. Ang kaso mo, homicide.
Hindi murder. Hindi murder, hindi Paano- parricide. paano po- Homicide under exceptional Paano po circumstances. kung nakita ng isang asawa na nakipagtalik sa iba Oo. ang asawa niya, Oo. tapos lumabas siya ng kwarto, kumuha ng baril sa kotse, bumalik, tapos binaril? Oo, tama. Pwede pa rin yun. Kasi sa init ng ulo niya, nag-blackout siya, talagang passion and obfuscation na nangyari. Napatay niya ang asawa niya. Mako-convict rin siya doon. Mako-convict siya ng homicide doon. Paparusahan rin siya ng batas. Pero alam mo, parusa, Grace? Ano po? Yung tinatawag na desterro. Ano po yung discharge? Ikaw ay hindi lang papupuntahin, parang banishment, parang hindi ka papupuntahin within a certain radius, not less than 250, I think not less than 25 kilometers, not more than 250 kilometers doon sa designated ng korte. Sasabihin ng korte, o dyan, huwag kang papasok sa radius na yan, pero hindi ka kukulong. Pero dapat, proof beyond reasonable doubt rin yun. Meron din po bang tinatawag na frustrated parricide, katulad ng frustrated murder? Oo. Ano yan? Meron din. Mas mababa ang parusa. Ibig sabihin, let's say for example, yung ating nakita sa news, pinagsasaksak niya ang kanyang anak ng 7 beses, biro mo nakakainis, ano? Let's say nabuhay. Frustrated murder yun. Frustrated murder yun. Ibig sabihin, may mga mortal wounds na, akala mo mamamatay na, nabuhay. Frustrated. Ayan. Nako, ano po yung pwede nating matutunan dito sa kasong ito, attorney? As Say usual- no to drugs talaga. Say no to drugs. Kasi alam mo talaga, basta't nag-drugs ka, parang may sumusunod sa'yo, parang madami ka nang nakikita, di ba? Wala ka sa tamang pag-iisip. Wala sa tamang No? pag-iisip. Maraming salamat, attorney, for Salamat, another Grace. educational morning. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.